Agad na nag-apply si Marjorie sa kumpanya na talaga namang alam niya na maganda ang pasahod. Ito kasi talaga ang hanap niya, upang makapagbalik naman sa mga magulang niyang naghirap upang makapagtapos lang siya ng kolehiyo. Ngunit sa pagpasok sa kumpanya bilang personal assistant ni Mr. Bernabe ay hindi pala magiging madali ang lahat. Ang dami niyang pagtitiis na gagawin dahil sa makalaglag panty niyang amo. Istrikto kasi ito at talaga namang nakakahumaling titig pa lang. Magawa kaya ni Marjorie na pigilan ng pagnanasang nararamdaman niya? Kung tila ba sinasadya talaga nitong maakit siya? Hanggang sa dumating na ang GF nito na malalaman lang niya kapag hulog na siya sa boss niya. First day mo anak, mag-iingat ka sa trabaho. Mahal ka namin ng papa mo. Niyakap pa siya ng kanyang ina. Good job ate! Nag-thumbs up ang kapatid niyang si Sabel. Si Sabel ay high school na at malapit na ring magkolehiyo. Kaya kailangan niyang magsumikap upang ito naman ang matulungan. Gayong tapos na siya sa pag-aaral at start na ng journey niya sa pagtatrabaho. Sa ngayon, tiis po muna mama. Oras na sumahod na po ako. Unti-unti na po nating maayos ang lahat. Pati ang palayan, matutubos na po natin. Hindi na ninyo kailangang magbukid. Nakangiti niyang pangako sa magulang. O sige na, tupagin mo na muna ang sarili mo bago kami. Mag-iingat ka anak. Tura ng ama niya na patungo na naman sa bukid. Opo, salamat po papa. Lumabas na siya nang makapagpaalam. Sa tricycle ni Jethro siya sumakay. Ito lang naman ang matyagang nag-aabang sa kanya. Palibhasa, dati pa siya nito inaawitan ng panliligaw. Ngunit wala pa kasi talaga ito sa isip ni Marjorie. Dahil pagtulong muna sa mga magulang niya ang kanyang goal sa buhay. Hindi niya bibiguin ang mga ito. Sa labas ng malaking building ay nakatabig siya ng tao. Nahulog ang dala niyang bag. Ngunit mas inuna niya ang humingi ng tawad sa natabig. Pasensya na ho, sorry po nagmadali ho kasi ako. Hindi ito kumibo. Imbis na tignan siya nito, kinuha nito ng tahimik ang bag niya. Napangiti siya dahil inakala niyang ibibigay ito sa kanya. Ngunit ibinato ito ng lalaki. Next time, be careful. Malamig na saad nito bago pumamulsa. Napairap na lamang si Marjorie. Dahil first day niya, makikisama na muna siya. Wala kasi siyang kakilala sa ngayon, kaya sige, magpapasensya na muna si Marjorie. Dinampot niya agad ang bag at nagtungo sa elevator. Dahil nasa pang-5 palapag ang office ni Mr. Bernabe. Ito ang unang beses na masisilayan at makikilala niya ito. Inabutan niya ang elevator na pasara na. Dahil mag-isa lang naman ang lalaking natabig niya, pumasok na din siya. For sure, first day mo. Siya ba ang kinakausap nito? Excuse me, ako po ba? Sa tingin mo sino? May iba pa ba tayong kasama? May nakikita ka ba na hindi ko nakikita? You can do it, Marjorie. Pasensya lang. Bulong niya bago sumagot. Opo, unang araw sir. Personal assistant po ako ni Mr. Bernabe. Maaari ko hubang matanong kung ano naman po kayo dito? Pakiramdam ni Marjorie, superior siya dahil siya lang naman ang PA ng boss. Soon you will know. Tanging sagot nito. May edad na ba ang boss? Hindi ko kasi siya nakita nung na-interview ako. Ngayon lang talaga ang unang meet namin. Out of curiosity ay naitanong rin ni Marjorie. Matanda? You're kidding me, woman. Gwapo't nakakaakit ang boss mo. Kaya nga mas gwapo ka pa eh. Pinuri na kita, wag mo na akong sungitan, okay? Kumindat pa siya dito. Sa totoo lang, pogi talaga ang masungit na kasabay niya. Lumabas na siya nang makarating sa pang-5 palapag. Ngunit napakunot ang noo niya nang nakitang kasunod niya ang lalaki. Parehas pala floor natin no? Coincidence ba to? Imagine, tinapon mo ang bag ko kahit nagsorry na ako tapos magka-floor pa pala tayo. Nakakatuwa naman. Meant to be siguro tayo bilang magkaibigan. Hindi siya nito kinibo. Ngunit nang pumasok ito sa office ni Mr. Bernabe, kinabahan siya. Ngunit inisip pa din niya na baka may kailangan lang ito. Nilakasan ni Marjorie ang loob niya at agad na kumatok bago pumasok. Halos malaglag ang puso niya sa takot nang makita itong nakaupo sa pwesto ng boss. Late ka. Sa susunod na mahuli ka, tanggal ka na.
Natuyo yata ang laway niya sa bibig dahil sa hiya at takot. Mr. Bernabe, ikaw po pala. Hiyang-hiya si Marjorie. Sorry po sir, hindi ko po sinasadya na masabi ang mga yon at hindi ko rin po sinasadya na masabing may edad ka na po. Forget about it. Start working. Time is gold. Tanging sagot nito bago nag-focus na sa monitor ng laptop na nasa harapan nito. Siya naman ay walang choice kundi kalimutan na lang ang nakakahiyang ginawa at sinabi niya. Inalam na muna niya ang schedule ni Mr. Bernabe for this whole week upang ma-discuss mamaya dito. Inisa-isa na rin niya mga emails dahil baka may importanteng appointment para sa boss niya. So far, goods naman. Hindi naman nagbanggit pa ang boss niya ng hindi related sa work. Lunchtime at obligasyon rin niya na hanapan ito ng restaurant o orderan kung ayaw nito sa labas. Mr. Bernabe, mag-order po ba para sa lunch o sa labas ka po kakain? Sa labas. Napatango siya at agad na nag-search online. Sinabi agad niya nang siya'y may nahanap, ngunit hindi niya alam kung paano kukuhanin ang atensyon nito. Oh, anong tinutunga-tunga nga mo? Masungit nitong tanong. Ready na po kasi, ikaw na lang po ang hinihintay ko, sir. Iwas ang tingin niya dahil hindi niya kayang makipagsabayan ng tingin sa boss niya. Tumayo na ito. Dala naman niya ang tablet upang kapag may importanteng emails, agad niyang makita at masabi kay Mr. Bernabe. Sakay sila ng magarang sasakyan at may sariling driver. Napanganga pa siya ngunit masasanay din siya for sure. Kung hindi lang maganda ang background mo, sinisanti na kita. Ganito ang nababasa niya sa iniisip ni Mr. Bernabe. Napabuntong hininga si Marjorie bago na natiling nakatitig sa pagkain. Nasa restaurant na sila, ngunit tila ba wala siyang ganang kumain. Although kasama naman talagang lunch niya. Free ito from company. Lagi naman kasi siyang nakabuntot kay Mr. Bernabe. You don't like the food? Takang tanong nito nang siya ay mapansin. No sir, gusto ko po. Mabilis siyang kumain dahil nakakahiya na sabihan siyang maarte. Napakamahal ng pagkain dito. Sa presyo ng pagkain sa restaurant na to, maaari na niyang itreat ang kanyang pamilya. Bumalik na sila sa kumpanya. Break time pa niya kaya't may oras pa siya upang mag-retouch. Bago sumabak na naman sa patatagan na hindi mapanis ang laway dahil nga napakatahimik sa office. Do you think tatagal yung bagong PA? Para kasing syungay. Palagi yatang napapagalitan ni boss. Sus, baka naman landiin si boss gaya nung umalis bago niya palitan. Sa pogi ba naman ni boss, di ba? Nagtawa na ng dalawa. Look at me. Palihim na crush si boss kasi nga hindi naman pala patuloy yun sa mababa. So sad nga eh. Sana naging mayaman na lang din ako, no? Siguro may chance ako kay Sir Drago. Rinig na rinig ni Marjorie ang tsismisa ng dalawang empleyado. Basta pag lumabas na ang landi ng PA ni Sir, mag-a-apply na talaga ako agad bilang PA niya. Papalakad ko sa backer ko. Napairap si Marjorie. Judgmental palang environment dito sa kumpanya. Basta dikit ka sa boss, sinisiraan ka na agad. Napailing na lamang siya't hindi na pinansin ang sinabi ng dalawa. Lumabas siya. Wala siyang pake kung alam ng mga ito na narinig niya ang usapan. Nagulat ang dalawa at natahimik. Hindi na siya nakipagtalo. Umalis na siya at bumalik sa opisina. Dinatnan niya si Mr. Bernabe na nakadukdok. Naisip niyang pagod ito at kailangan lamang ng pahinga. Ngunit hindi siya mapakali kaya naman sinubukan niya itong kausapin upang sabihin na may mga gustong magpa-appointment dito. Ngunit wala itong sagot. Dito na siya nagtaka at agad itong sinilip. Nagulat siya nang mapansin na wala pala itong malay talaga na nakadukdok lang sa table. Mabilis siyang humingi ng tulong habang tumatawag sa ambulansya. Sinakay ang boss niya at dahil siya ang PA, siya ang isinama ng medic upang siya na rin ang tumawag sa parents ni Mr. Bernabe. Pangit naman ang unang araw ko. Bulong pa ni Marjorie habang nasa labas ng ER. Natawagan niya na ang magulang nito at si Mr. Bernabe pinasok na sa room. Wala pang sinasabi ang doktor dahil kailangan na parents ni Mr. Bernabe ang makausap bilang personal matter nga ito. PA lang naman siya at nagawa na ni Marjorie ang part niya. Nagising si Drago na nasa hospital bed na at puting kisame ang nabungaran. Gising ka na pala. Edmond, what are you doing here? Tanong niya sa kapatid.
Sinugod ka sa hospital at malamang pupuntahan ka namin. Si Mom and Dad kausap na ang doktor mo. Narinig ko sobra ka daw sa trabaho at kulang ka sa tulog. Ituloy mo lang para bukas makalawa, pinaglalamayan ka na. Ganyan ka mag-alala? Hindi halata. Sinabihan na kasi kita na magpahinga ka naman. Para ka namang superhero kung magtrabaho ka. Bro, hindi ka mahirap na kailangan kumayod ng kumayod. Stop doing that to yourself. Napapabayaan mo ng kalusugan mo. Pangangaral ng nakakatanda niyang kapatid. Where's my PA? Agad niyang tanong nang maalala si Marjorie. Unang araw nito at malamang nagulat ito. Nasa labas kanina pa. Siya ang tumawag sa amin, utos daw ng hospital. Gabi na kaya pinapauwi ko na sana. Pero sabi niya uuwi lang daw siya kapag sinabi mo na at kapag gising ka na. Ngawit na yun. Walang upuan sa labas, Drago. Sabihin mo pumasok na. Utos niya sa kapatid. Sumunod naman ito. Pumasok ang assistant niya at natuwa ito nang makita siyang gising. Mr. Bernabe, ayos na po ba kayo? Bakit paano ba ako? Nawalan lang naman ako ng malay. Pero sir, delikado pa rin po. What if hindi ka na nagising? Sir, ingatan mo ang kalusugan mo. Ikaw pa lang nakapansin sa akin. Good job. Pumasok naman ang kanyang magulang. Son, sambit ng ina niya bago siya niyakap. Ingatan mo naman ang sarili mo. Ipahinga mo muna. Nakamasid lang si Marjorie. Sabi ng doktor mo, 2 araw ka pa raw dito. But I have to work. No, that's my order. Iha, pakibantayan siya. Pakireport kung habang nandito siya'y nagtatrabaho siya. Maaari ba? Opo, ma'am. Napairap si Drago. Ilayo mo muna ang mga paperwork sa kanya, Iha. Sa ngayon, rest ang kailangan niya. Since PA ka naman niya, for sure palagi kanyang papupuntahin dito. Don't follow his orders kung patungkol sa trabaho. Bilin ng kanyang ama. Opo, sir. 1 oras lang ang tinagal ng magulang niya at umalis na rin ang mga ito. Si Edmond naman, binilhan lang sila ng pagkain at umalis na din. 7:00 na, umuwi ka na. Utos niya sa dalaga. 8:00 po yung out ko, diba sir? Mamaya pa po may 1 oras pa. Then eat this, para naman may laman ng tiyan mo bago ka umuwi. 2 araw ako dito. Gusto kong... Sabi po ng mama and dad mo, rest muna ang kailangan mo. Wala po akong update sa'yo tungkol sa work. Dito po ako papasok sir sa hospital para bantayan ka at i-make sure na magpapahinga ka. Paliwanag nito na ikinainis ni Drago. Sino bang amo mo? Sino susundin mo? Doktor po ang susundin ko at ang magulang nyo. Para din po sa inyo to, Mr. Bernabe. Paninindigan nito bago siya pinagbalat ng prutas. Prutas po, sir, para makadagdag sa pagpapalakas. Hindi niya ito pinansin. Sa inis ni Drago dahil wala siyang magawa, tumalikod na lamang siya dito. Umuwi na si Marjorie saktong 8:00. Out niya na yun eh. Sinulit lang niya. Mamaya makaltasan pa siya. Masipag naman pala ang boss niya. At sa sobrang sipag nga nito, napapabayaan na nito ang kalusugan. Pag uwi ni Marjorie sa bahay, napabuntong hininga siyang naupo. Oh, pagod ka sa unang araw o may bad news? Tanong agad ng kanyang ina. Unang araw, sinugod agad sa hospital ang amo ko, mama. Sa hospital tuloy ako papasok nito. Sobra po kasi sa sipag kaya ayon, na-over-fatigue. Naku, kawawa naman pala ang amo mo. Nakakaawa nga po kasi masungit. Matapos lang maligo ni Marjorie, nahiga na siya. Ngunit nang papikit na siya, tumawag naman si Mr. Bernabe. Pumunta ka dito. Mariin siyang napapikit bago napadasal na sana. Bigyan siya ng mahabang pasensya sa masungit niyang amo. Pagpasok niya sa room ni Mr. Bernabe, gising na gising ito. Dilat na dilat ang mata. Tila ba ayaw matulog at gusto pa ring magtrabaho. Mr. Bernabe, may kailangan ho ba? Stay here. Dito ka na matulog. Wala akong mautusan kapag gusto kong may bilhin. Sir, private nurse ho ba ninyo ko? PA kita, Marjorie. Dagdag sahod mo rin naman to. Sir, bakit ngayon mo lang sinabi? Hindi naman ho kayo mabiro. Basta extra money. Nagiging masipag talaga si Marjorie. Ganito siya kakapos at kailangan niyang dumiskarte pa. Nakatunga nga lang siya habang ang boss niya ay nagbabasa ng libro. Hindi niya alam kung anong libro,
Basta wala siyang paki, antok na siya. Napapikit na siya nang biglang magsalita si Mr. Bernabe. Humiga ka na dito sa tabi ko. Malaki naman ang hospital bed ko dahil request ko to. Hindi ako sanay sa maliit na higaan lang. Kita naman niya na kasya talaga sila. Ngunit nakakahiya dahil ano na lang ang sasabihin ng nurse na makakakita sa kanila. Mamaya, isipin pa ng mga ito na ginawa nilang motel ang hospital. Nadala na siya. Iba ang utak ng mga tao. Sir, ayos na po ako dito. Dukduk na lang po ako. Humiga ka na, dalian mo. Napabuntong hininga si Marjorie bago sumunod. Mamaya hindi pa nito ibigay ang extra sahod niya. Bandang huli, may pang night shift pa pala siyang trabaho. Natawa si Drago dahil ilang minuto lang, humihilik na ang dalaga. Grabe ba ang pagod nito at napakalakas humilik? Napangiwi din siya nang bigla itong lumikot. Halos mahulog na ito, nahila lang niya pabalik. Napairap pa si Drago nang yumakap ito sa kanya. Inakala yata nito na isa siyang unan at feel at home ang PA niya. Baliktad yata. Imbis kasi na siya ang bantayan nito, ito pa yata ang babantayan niya. Sir, oras na po para sa... Nagulat ang nurse nang makita ang PA niya na mahimbing ang tulog. Sumenya siya na wag itong maingay. Tumango naman ito. GF mo po, sir? Nakangiting tanong ng nurse. No. Natawa lang ito at hindi na nagtanong. Mariin siyang napapikit bago inalis ang kamay ni Marjorie sa bewang niya, ngunit mahigpit ang yakap nito sa kanya. Nagising si Marjorie na may yakap. Laking gulat niya nang nakayakap pala siya kay Mr. Bernabe, habang ito'y mahimbing naman na ang tulog at tila hinayaan lang siya. Agad siyang madahan na umalis sa kama. Nakakahiya ang ginagawa niya. Sana lang walang nurse na nakakita sa kanila. Sinilip ni Marjorie ang phone niya at 4:00 na pala ng umaga. Hindi na siya bumalik pa sa pagtulog dahil nagkape na muna siya upang hindi na antukin. Pinagmasdan niya ang boss niyang masungit. Mabait ito at maamong pagmasdan kapag tulog. Ano mo hindi marunong magsungit? Natatawa na lang tuloy si Marjorie. Bago pa siya abutan ng magulang ni Mr. Bernabe, umuwi na muna siya upang maligo at magbihis. Dahil nga bayad ang araw niya, kailangan niyang naka-formal attire. Bumalik siya sa hospital bandang 6:00. Minadali lang talaga niya. Inabutan naman niyang gising na ito. Umuwi ka pala? Yes, sir. Dumating ang magulang ni Mr. Bernabe, ngunit saglit lang ito't dumalaw lang, habang ang kapatid nitong si Edmond nanatili at nakipagkwentuhan dito. Kaya siya ay nakamasid lang, pakunwaring abala sa kung anong bagay, ngunit nakikinig talaga siya. Marjorie, nga pala sana... Hindi mo hayaan na magtrabaho ito hanggat nasa hospital. Matigas kasi ang ulo ni Drago eh. Natatawang wika pa ni Edmond sa kanya. Sir, makakaasa po kayo na hindi ko po siya bibigyan ng trabaho hanggat nandito pa po si sir. So, kamusta naman pala ang pagtatrabaho sa kapatid ko? Siya na ang kinakausap ni Edmond. Sir, maayos naman po. Edmond na lang, hindi mo naman ako boss. Siya lang ang boss mo. Kapatid ka po ng boss ko. At bilang paggalang po, Sir Edmond. Mas gusto ko ang Edmond. Sige ho. Sagot na lamang niya upang hindi na humaba. Baka pormahan mo pa ang PA ko, Edmond. Saway ni Drago. Loko. Nakakahiya ang mga sinasabi mo sa harap ng assistant mo. Pasensyahan mo na. Ganyan talaga siya. Pero hindi naman ako babaero. Napakamot pa ito sa batok. Sige ha. Maiwan ko na muna kayo. May trabaho pa kasi ako eh. Paalam pa nito na tinanguan lamang ni Marjorie. Charm niya yun, baka naman mahulog ka. Biglang sabi sa kanya ni Drago. Sir, hindi naman po ako ganong klase ng babae na nahuhulog agad. Wala po sa goals ko ang pakikipagrelasyon. Marami pa po akong priority. Sabi mo eh. Hindi na siya kumibo pa. Ilang minuto lang tumayo ito. Inalalaya naman niya. Sir, saan po ang punta mo? Sa banyo, maliligo ako. Sir, baka po mahirapan ka. Hintayin na lang po natin ang private nurse mo para... Para ano? Siya ang magpaligo sa akin? No, hindi ako inutil. I can handle myself. Isabit mo lang ang dextrose ko at lumabas ka na. Napabuntong hininga si Marjorie bago ito sinunod. Ngunit nakabantay pa rin siya sa labas upang agad na masakluluhan ng masungit na boss niya kapag nadulas ito. Halos kalahating oras yata itong naliligo bago niya narinig na bumukas ang pinto.
Nakataples ito nang lumabas. Napalunok siya, sunod-sunod, nang masilayan ang pandesal nitong bukol-bukol. Sabi nga nila ulam na, kanin na lang ang kulang. Sinampal ni Marjorie ang sarili niya upang matauhan. May lamok po, sir. Ang laki po. Wika niya habang ang tingin ay nasa pandesal pa rin ni Drago. Iniwas niya ang kanyang napakong tingin. Ihahanda ko po ang damit po ninyo upang makapagbihis ka na po. Wika pa niya bago tumalikod na kay Drago at hinanap ang bihisan. Matapos igayak ang bihisan, lumabas na siya. Di naman ni Marjorie ang puso niya na bigla na lang naging hyper. Nakita rin kasi niya ang bukol nito sa ibaba. Sa tansya niya ay ilang inches rin ito. Sinampal muli ni Marjorie ang sarili. Nakita pala siya ng isang pasyente at nasabihan pa siyang baliw. Hindi dapat niya pinagnanasahan ng boss niya. Mali ang nararamdaman niya. Nakakahiya ito. Ito ang mga sinasabi ni Marjorie sa kanyang sarili habang palakad-lakad sa labas. Hinihintay kasi niyang matapos magbihis si Drago. Samantalang si Drago naman, natatawa sa reaksyon ng dalaga. Sa tingin pa lang nito, alam niyang tila ba, manghang-mangha na ito sa katawan niya. Lalo pa sa abs niyang malapandisal dahil sa bukol-bukol ito at kitang-kita kahit hindi niya i-flex. Ganito kaganda ang katawan niya. Alaga kasi niya ito sa gym at talaga namang isa ito sa charm niya. Mr. Bernabe, tapos ka na po ba? Utal na tanong ni Marjorie. Nasa labas pa rin ito. Pumasok ka na. Sa mga oras na to, nakahiga na ulit siya sa hospital bed dahil tapos na siyang magbihis. Bukas ay maaari na din siyang lumabas dahil sabi naman ng doktor, 2 araw lang siya sa hospital. Tahimik lang ang dalaga habang siya nililibang ang sarili sa libro na kanyang binabasa. Gustong-gusto na niyang lumabas dito. Bagot na siya, tanging nais na lamang niya magtrabaho. Dumating ang magulang niya upang bumisita. 2 oras rin ang mga ito bago nagpaalam na ulit. Sinabihan na sila ng doktor niya na maaari na siyang ma-discharge bukas. Ngunit kailangan pa rin niyang magpahinga at wag munang pagurin ang sarili sa trabaho. Lalong hindi siya maaaring magpuyat. Mahigpit ang bilin ng doktor niya dahil oras na sumuway daw siya, antimanong babalik ulit siya sa hospital. Na-discharge na si Drago. Nasikaso ng personal assistant niyang si Marjorie ang lahat ng kailangan. Nagugustuhan niya kung paano ito magtrabaho at madalas nakasama talaga niya ito. Sa ngayon, imbis na mag-overtime sa trabaho, hindi niya na ito maaaring gawin. Diretso uwi na talaga siya dahil nga nagbabawi pa siya para sa kanyang kalusugan. Good morning, Mr. Bernabe. Bati ni Marjorie sa kanya nang mabungaran niya itong nasa opisina niya. Napansin niya ang maikli nitong skirt. Napataas ang kanyang kilay dahil kitang-kita ang maputi nitong hita para na siyang masisilaw. Uminit ang pakiramdam niya, ngunit mabilis rin naman niyang iniwas ang kanyang paningin. Morning. Walang emosyong bati ni Drago. Mr. Bernabe, may meeting po with Mr. Shiro. May gusto daw po siyang i-discuss. Sige. Tipid niyang sagot bago na upo. Napako ang tingin niya sa hita ng dalaga habang abala ito sa pag-aayos sa papeles na nasa table nito. Tila ba may nabuhay na pagnanasa sa kanya. Ngunit alam niyang mali ito. PA niya si Marjorie, hindi dapat niya ito nararamdaman. Sir, may problema po ba? Takang tanong nito nang mapansin siyang nakatitig. Wala naman. Tanging sagot niya bago iniwas na ang tingin. Napakagat labi si Drago bago napairap. Bandang 11:00 nang pumunta na sila sa lugar na napili nila para ganapin ang meeting. Nandoon na si Mr. Shiro at sila na lang ang hinihintay. Si Marjorie, hindi na muna niya pinasama. Naiwan ito sa labas dahil nga wala rin namang kasamang assistant si Mr. Shiro. Maayos naman ang usapan, maganda itong kausap. Sabay silang lumabas ni Mr. Shiro nang matapos na ang usapan. Nagawi ang tingin niya kay Marjorie na may kausap na lalaki. Nakuyom ni Drago ang kamao dahil nga sa maikli ang suot ni Marjorie. Malamang nakatuwa nitong pormahan dahil sa sexy nitong katawan. Dumiretso siya sa pwesto ng dalawa at agad niyang hinubad ang kanyang suit. Dahil mahaba naman ito, agad niya itong sinuot sa dalaga. Pasok na sa kotse.
Utos niya bago sinulyapan ng lalaking kumakausap dito. Ngumiti pa ito sa lalaki at nagpaalam. Mas lalo tuloy siyang nakaramdam ng inis. Nagtanong lang naman ako. I don't care. Malamig niyang wika bago pumasok na sa kotse. Sa office na. Utos niya sa kanyang driver. Walang imik si Marjorie habang nakasilip sa bintana. Sa suot mong yan, magiging lapitin ka talaga. And worst, baka mabastos ka pa. Hindi ko na gustong makita sa iyo ang ganyang suot. Hindi naman po niya ako binastos. Nagtanong lang, that's my order. Paninindigan niya bago mariing pumikit nang maisandal ang ulo niya sa upuan. Pagdating sa office, ibinabalik ni Marjorie ang suit niya, ngunit hinayaan na muna niya itong gamitin ng dalaga. Hindi siya komportable na makita itong nakamasid dahil baka hindi niya mapigilan ng sarili niya na hubaran sa paningin niya ang assistant. Mr. Bernabe, coffee po. Inilapag nito ang tasa sa table. Napaawang ang labi nito nang tingnan niya ito sa mata. Natawa pa nga siya ng lihim para kasing natatakot ito sa kanya. Birthday ni Mami tomorrow. Pinapapunta ka niya. Gusto niyang present ka. Nagustuhan ka ng mami ko. So you need to be there, Marjorie. Muntik pa niyang makalimutan ang bilin ng kanyang ina. Opo Mr. Bernabe. I'll be there po. Sa'yo na po ba ako sasakay bukas? Yup, magbaon ka na lang ng komportable mong isusuot para sa pag-out mo sa trabaho. Bilin pa niya bago nag-focus na sa monitor ng laptop. Nakakatuwa naman na inimbitahan siya ng ina pa mismo ni Mr. Bernabe. Nakangiti pa rin si Marjorie kahit siya ay nasa bahay na. Oh, sa itsura mo parang may magandang nangyari sa araw mo oo nga pala, hindi lang ang pag-imbita sa kanya, kundi pati ang pagiging caring ni Drago sa kanya. Ayaw nitong nagkakamali siya. Para bang naiinis ito na may ibang lalaki na makakakita sa pagiging sexy niya. Dilulo lang ba siya? Siguro nga delulo lang siya. Naiiling na sumagot si Marjorie. Bukas mama, baka hating gabi na po ako. Inimbitahan kasi ako ng mami ni Mr. Bernabe. Birthday po niya. Basta wag kang gaanong maglasing kasi delikado. Mamaya'y mapano ka pa sa daan kapag umuwi ka na. Sana naman ihatid ka ng boss mo. Baka po ipahatid ako sa driver niya. Opo, hindi ako iinom kasi nakakahiya naman mama. Natatawang sagot niya. Napabuntong hininga si Marjorie at muling inalala kung paano siya alalahanin ni Drago kanina dahil sa suot niya. Mawawala na ng garter ang panty niya. Need pa niyang talian at baka malaglag na dahil sa pinapakita ni Drago sa kanya. Maayos ang dress ni Marjorie. Backless nga lang kaya naman madami na naman ang matang nakatingin dito. Mom, tawag niya sa ina dahil kadarating lang nila. Saan? OMG, nakarating ka. Baling nito kay Marjorie. Super pretty mo, iha. Nakipagbeso ito bago hinila si Marjorie. Ipapakilala kita sa mga amiga ko. Sobrang gandang-ganda ko sa iyo, iha. Napakasimple mo't hindi nakakasawa ang ganda. Salamat din pala sa pagbabantay mo sa anak ko. Na kahit pahinga mo na lang, sinusunod mo pa ang mokong na yon. Pasensya ka na, iha. Hindi namin magawang bantayan si Drago kasi nahihiya siya sa amin at nararamdaman namin iyon. Habang nakasunod si Drago sa dalawa, rinig na rinig ang kanyang ina. Napailing na lang tuloy siya habang si Marjorie nakikinig lang at wala namang masabi dahil nahihiya din sa kanya. Iha, tikman mo to, ginawa ko to mismo. Mahilig kasi ako sa mga drinks at ako mismo ang gumagawa ng version ko. Mom, uuwi pa si Marjorie. Talaga? Bakit hindi ka na lang dito matulog? Para naman makapag-enjoy ka na din, iha. Minsan lang naman to, hindi ba? Stress sa trabaho, lalo't anak ko ang amo mo. We all know him, iha. Hindi ka na dapat mahiya. Alam kong stress ka because of him. Napairap si Drago nang inumin ito ni Marjorie. Masarap po. Sagot na lamang nito't hindi na binigyang pansin ang sinabi ng kanyang ina. Sa labas lang po muna ako. I need to answer this phone call. Paalam niya sa dalawa bago dire-diretsyong lumabas. Tumatawag si Pauline. Si Pauline ay ang kasintahan niyang nasa Paris ngayon dahil sa negosyo ng pamilya. Ito lang kasi ang inaasahan na mag-handle. Wala pa itong isang buwan sa Paris, ngunit naging madalang na ang tawagan nila. Babe, I miss you so much.
Bakit ngayon ka lang tumawag? Ito ang bungad na tanong niya. Kasi babe, busy eh. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi mo ba ako miss? Babe naman, huwag ka namang magtampo. Napag-usapan naman na natin to, di ba? Handa na akong ipakilala mo ko. Oo nga pala, hindi pa kasi niya ito na ipapakilala sa magulang niya. Walang alam ang mga magulang niya na mayroon siyang GF. Ipapakilala na sana niya ito, ngunit biglaan ang alis nito. Bakit parang hindi ka masaya na kausap ako? What's wrong? Pagod lang ako, sige na. Sa susunod na araw na lang tayo mag-usap. Malapit na akong umuwi, babe. Hayaan mo't babawi ako sa'yo. I love you, babe. Hindi siya nakasagot. Wala na siyang maramdaman na excitement kay Pauline. Para bang wala na siyang pakailam sa GF niya dahil nasa iba na ang kanyang atensyon. Dahil kaya 2 buwan pa lang sila ni Pauline mag-GF at umalis agad ito? O dahil hindi talaga malalim ang nararamdaman niya para rito? Bumalik siya sa party sa loob. Hinagilap niya ang ina at si Marjorie. Nakita niya ang dalawa na nag-e-enjoy sa kwentuhan. Nagtatawanan pa nga ang mga ito. Napailing na lamang siya bago hinayaan ng mga ito. Drago, kamusta? Nakita niya si Sofia. Ikaw pala. Bahagya lang ang ngiti niya. Balita ko na hospital ka. Ayos ka na ba ngayon? Yeah, maayos na. Sa pagod lang naman. Nak? Anak, sorry ha. Si Marjorie kasi nasusuka na daw. Sabi ko naman sa'yo mama eh. Huwag mo na sanang painumin. Sofia, maiwan na muna kita. Paalam niya bago pinuntahan si Marjorie na inaalalayan na ni Edmond. Mabilis niya itong kinuha nang makita niya na nakahawak si Edmond sa bewang ni Marjorie. Pinaubayan naman ito ng kapatid niya. Binuhat niya si Marjorie upang ihiga na muna sa kama dahil nga nahihilo na daw ito at nasusuka. Naparami ang inom ko. Sorry po, sir. Hindi naman ito lasing na lasing. Sumuka ka. Makakaluwag sa pakiramdam kapag naisuka mo. Sir, nakakahiya sa inyo. Uuwi na lang po. Matigas ang ulo mo, Marjorie. Nakatitig ito sa kanya. Sunod-sunod din ang lunok nito sa laway at gusto niyang matawa. Sige po, tulog na lang ako. Inalis niya ang suot nitong sandals. Sir? Inaalis ko lang para makatulog ka ng maayos. Nagawi ang tingin ni Drago sa labi ni Marjorie. Parang may naguutos sa kanya na halikan nito. Ngunit hindi maaari. Once na magawa niya ito ng isang beses, alam ni Drago sa sarili niya na uulit-ulitin niya ito. Ngunit kahit anong pigil ni Drago, natatalo pa rin talaga siya ng nararamdaman niya. Gumapang ang kamay niya sa hita ni Marjorie. Nagulat ito kaya tumigil siya at agad na humingi ng pasensya. Sorry, I didn't mean to. Hindi siya pinatapos ni Marjorie nang umupo ito sa harapan niya at igawi ang kamay niya sa hita nito. Sorry din, sir. Sambit nito bago siya hinalikan. Agad na tumayo ang alaga ni Drago. Lumalim ang halikat ang kamay niya kung saan-saan na nakarating. Ngunit natigilan si Marjorie. Natauhan yata ito at agad na umalis sa pagkakaupo sa kanya. Malito, sir. Lasing lang po ako, sorry po. Natawa si Drago. Ihahatid kita mamaya, sige na. Magpahinga ka na. Iniwan niya na ito sa silid. Dinaman naman ni Marjorie ang kanyang puso. Masama ito. Nahulog na ata siya sa boss niya. Nahawakan na siya nito't sobrang nahuhumaling siya sa bawat haplos ni Drago. Bumalik lang ang ulirat niya kaya nakapagpigil siya. Ngunit sa totoo lang, siya naman ang nag-umpisa. Siya mismo ang nagbigay ng way sa boss niya na gawin iyon sa kanya. Baliw ka na, Marjorie. Baliw kang babae ka. Sambit niya sa sarili bago mariing napapikit. Bandang 12:00 na himasmasan na talaga si Marjorie at inihatid na siya ni Drago. Sir, salamat po sa paghatid. Nahihiya talaga siya kahit hindi niya ito matignan sa mata. Can I kiss you again? Nagulat siya sa tanong ni Drago. Hindi siya nakasagot agad. Ngunit tango ang naisagot niya dahilan para sunggaban na siya agad nito ng halik. Dumako ang kamay ni Drago sa bagay na iyon sa kanya. Habang siya naman, kinakapa ang alaga nitong galit na. Naputol na naman ito nang tumahol ang mga aso ng kanyang ina. Pasok na po ako, sir. Paalam niya habang nagmamadaling lumabas sa kotse at agad na pumasok sa kanilang bahay. Malandi. Ito na lang ang nasabi ni Marjorie sa sarili niya nang makapasok siya sa kanilang bahay.
Sinong naghatid sa'yo? Nagulat si Marjorie nang magsalita ang kanyang nanay na nasa dilim. Ma? Takot na takot siya. Bumukas ang ilaw. Hinihintay talaga kita. Inurasan kita at alam kong may naghatid sa'yo. Mariin siyang napapikit habang habol ang hininga. Para namang tumakbo ka sa hingal mong yan. Mali ka, ma. Nakipaglaplapan ng anak mo. Ito ang gustong isagot ni Marjorie, ngunit pinigilan niya. Kinabahan ho ako sa inyo, mama. Para kang multo na bigla na lang susulpot. Tulog na ho ako. Paalam niya bago pumasok, ngunit narinig pa niya ang kanyang inay. Marjorie, gumamit ng proteksyon. Kung ayaw mong maging ina ha, matanda ka na para pagsabihan ko pa ulit. Ikaw na bata ka, pasaway ka. Napailing na lamang siya bago dinama ang nangyari sa kanila ni Drago. Hindi niya makakalimutan ang alaga nitong galit na galit at napakalaki sa tansya pa lang niya. Nahawakan pa lang niya pakiramdam niya, hindi nakakasya sa kanya. Baliw ka, Marjorie. Sinampal niya ang sarili habang pinagsasabihan. Hulog na siya sa boss niya. Ganon din kaya ito sa kanya. Pagulong-gulong si Marjorie sa kama niya dahil sa kilig at inis na nararamdaman niya. Partida, kabado pa rin siya sa mga oras na ito. Nakangiting umuwi si Drago sa bahay niya. Hinayaan siya ni Marjorie na gawin ang bagay na iyon. Ibig sabihin, pareha sila ng nararamdaman. Natawa siya kasi para siyang siraulo na hindi maalis ang ngiti sa labi. Sinong iningitian mong siraulo ka? Nagulat siya kay Edmond na nasa bahay pala niya. In love ka? In love ka? Sino naman wala ka namang GF ah? None of your business, Edmond. I'm not in love. Iba yun sa mga masaya lang. So pwede ba wag mong bigyan ng meaning? Sus, in love ka nga, ungas ka. Ganyan ang itsura kapag may minamahal na. Para kang tangang nakangiti, nakakatakot ka. Basta, masaya lang ako. Dahil ba sa assistant mo? Got you. Sinundot pa nito ang kanyang tagiliran. Gusto mo siya, no? Hindi ba't ayaw mong pumapatol sa empleyado mo kahit gaano pa kaganda? Yan nga ang dahilan kung bakit palagi kang nagpapalit ng assistant. Kasi sila ang umaakit sa'yo. Pero bakit ngayon? Parang iba ang ihip ng hangin. Edmond, wag mo nga idamay si Marjorie dito. Wala siyang kinalaman. Pustahan, siya ang dahilan kung bakit ganyan kalaki ang ngiti mo. Bro, matinong babae yung nakikita ko. Maayos ka. Baka saktan mo lang o parausan mo lang. Single ka naman, right? Oh, hindi ka makasagot. Edmond, may GF na ako. At hindi si Marjorie ang dahilan nito. Si Pauline GF ko. Nasa Paris siya at balak ko palang ipakilala pag uwi niya. Really? That's good. Kaya naman pala masaya ka. Inakala ko pang si Marjorie kaya ganyan ka kasaya. Hintayin namin yan ipakilala mo, Drago. Hindi na siya kumibo. Maagang pumasok si Marjorie. Hindi niya alam kung paano niya dapat harapin ang boss niyang si Drago. Nahihiya siya dahil sa namagitan sa kanila kagabi. 2 beses niya itong binitin. Good morning po. Nautal pa si Marjorie. Morning, kamusta ang tulog mo? Maayos naman po, sir. Pasensya na po sa mga aso ni mama kagabi, sir. That's fine. Sinimulan na nila ang trabaho. Ngunit ilang minuto lang, napansin niyang nakatitig sa kanya si Drago. Napaiwas ito habang siya, maang-maangan na hindi ito napansin. Dry ang lip ni Marjorie dahil sa lamig ng aircon. Hinanap niya ang lip balm niya upang lagyan sana, nang bigla na lamang siyang dukwangin ni Drago at hinalikan. Hindi pa natapos lang sa maikling halik dahil lumalim ng lumalim. Hindi naman niya pinigilan si Drago. Sa pagitan ng halik, nakita niya ang mga ngiti nito. Habol nila ang kanilang hininga. Sa labas na tayo mag-lunch. Bulong pa nito bago bumalik na muli sa trabaho. Sa loob ng opisina ni Drago walang CCTV dahil ayaw nito. Ito nga rin ang dahilan kaya kampante siya na walang nakakakita. Ngunit syempre, kinakabahan dahil boss niya ang taong ito. Nagpaalam na muna siya na magtitimpla lang ng kape at pumayag naman ito. Masaya siyang nagtimpla bago bumalik sa opisina. Ngunit pagbalik niya sa opisina, may dinatnan siyang babae na nakaupo sa hita ni Drago. Nagulat siya't hindi agad nakagalaw. Nakatayo lang siya habang nakatingin sa dalawa. Napahigpit ang hawak niya sa mug. I miss you, babe. Wika pa ng babae. Nakita siya ni Drago. Umayos ito at inalis ang babae sa hita. Dahil empleyado siya,
Act normal pa rin si Marjorie at naging professional. Ngumiti siya bago inilapag ang kape. Mr. Bernabe, ang kape niyo po. Good day po, ma'am. Bati niya sa babae. Ngumiti ito ng bahagya. Ikaw bang bago niyang assistant? Hi, my name is Pauline, girlfriend ni Sir Drago mo. Para bang sinaksak si Marjorie sa puso dahil sa narinig niya. So may GF na pala ang boss niya? Nakikipaglandian ito sa kanya kahit may GF na ito? Gago ba to? O gago nga? Manluloko naman pala to eh. Ikaw ba? Anong pangalan mo? Marjorie po, ma'am. Nanggigilid ang luha niya, ngunit pigil na pigil si Marjorie. What's wrong? Napansin yata ito ni Pauline. Napuwing po ako, ma'am, sorry po. Sa labas na po muna ako. Paglabas niya, umagos ang mga luhang kanyang pinipigilan. Sobrang sakit ng puso niya. Nahulog na kasi siya. Sobrang laki na ng tiwala niya tapos biglang malalaman niya na may kasintahan na pala ito. Napamura si Drago sa isipan. Hindi niya alam na biglang susulpot si Pauline. Desidido na siyang hiwalayan ito at aminin dito na nawala na ng nararamdaman para sa kasintahan dahil hindi niya sinasadya na mahumaling sa iba. Drago, kanina ka pa wala sa mood. Bakit ba? Hindi ka man lang matuwa na umuwi ako? Ang tagal mong hindi tumawag, tapos biglang nandito ka na. Nasa airport na ako kagabi. Gusto lang kitang isurpresa. And guess what? I'm surprised. Sarkastikong saad niya bago ito inirapan. Bakit nagawa siya nitong lokohin? Pinagtripan lang ba siya ni Drago? Ito ang samot-saring tanong ni Marjorie sa kanyang isipan habang nasa labas ng opisina. Hindi pa siya makapasok. Binibigyan niya ng privacy ang dalawa. Ilang sandali pa, bumukas na ang pinto. Nakita niyang lumabas na si Pauline na tila ba inis ang reaksyon. Tinapunan siya nito ng tingin bago nagtanong. May ibang babae ba na pumupunta dito? Nakataas ang kilay na tanong nito. Gumapang ang kaba ni Marjorie sa buong katawan niya. Ngunit nagawa niyang umiling bago sumagot. Ma'am Pauline, wala po. Bilang assistant po ako ni Mr. Bernabe. Ako po ang palaging kasama niya sa anumang lakad niya patungkol po sa trabaho. Sinungaling na rin siya dahil ang totoo, siya ang babaeng tinatanong nito. Siya ang kinakalantari ng nobyo nito habang wala ito. Hindi na ito sumagot. Umirap na lang ito bago umalis na. Samantalang siya naman, hindi alam ang gagawin kung papasok ba siya o mananatili na lang sa labas. Hindi niya nais sumarap kay Drago. Ngunit boss pa rin niya ito. No choice kung hindi magtiis at maging professional sa harap nito. Tama, isasantabi na muna niya ang namagitan sa kanila at ang mga tanong niya sa isipan upang hindi siya mawala sa trabaho. Siya rin naman ang may kasalanan. Ito ang napapala ng pagpatol niya sa boss niya without knowing na baka may kasintahan o asawa ba ito. Binigay kasi niya agad ang tiwala niya eh. Sinesermo na ni Marjorie ang sarili niya bago na pagdesisyon na pumasok. Hindi niya tinapunan ng tingin ng boss niya at dumiretso na sa pwesto niya upang mag-focus sa pagtingin sa mga email. So far, wala namang importanteng pumapasok. Kaya naman hindi niya kailangan kausapin ang manlulokong si Drago. Marjorie, can we talk? Alam kong malaki ang galit mo sa akin. Malaki ang tampo mo. Nagulat ka sa nalaman mo at nais kong... Mr. Bernabe, let's be professional. Lalo't na sa trabaho po ang area natin. Sa ngayon po, alisin natin o ihiwalay ang personal sa trabaho. Please po. Magalang pa rin naman si Marjorie. Tumayo ito at hinawakan ng kanyang balikat. I can't wait. Hindi ko matiis na galit ka sa akin. Gago pala tong lalaking to eh. Ngunit hindi magawang sabihin ni Marjorie sa harapan ni Drago. Pinaghirapan niya ang posisyon na to. Malaki ang sahod at magiging maluwag na sila. Parusa ito sa kalandian niya, kaya kailangan niyang tiisin at kalimutang paunti-unti. Mr. Bernabe, pakiusap po. Madiing paninindigan ni Marjorie. Hindi na ulit siya magiging marupok, lalo't may kasintahan na pala ang loko niyang boss. For fun lang pala siya. Masakit pero ano bang magagawa niya kundi ang umusad? Hindi siya mapapakain ng sakit na to kung magmumukmuk siya sa kinalabasan ng pagiging maharot niya. Napabuntong hininga si Drago. Hindi niya matiis at mas lalong hindi niya kaya. Nagalit si Marjorie sa kanya. Oo, mali siya, pero nais niyang magpaliwanag. Nais niyang sabihin dito
Nabalak naman na niyang hiwalayan ng kanyang girlfriend. Mali pero iyon ang totoo. Dahil nga, si Marjorie na ang hinahanap-hanap ng kanyang puso. Bakit pa ba siya magsisinungaling? Habang abala ito sa trabaho, panakaw-nakaw ang sulyap niya dito. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya ito tinatapunan ng tingin. Nagtimpi si Drago dahil alam niyang sa ngayon magulo pa ang isip nito. Ngunit sisikapin niyang ipaliwanag dito ang lahat at maging maayos muli sila. Once na makausap niya na ng masinsinan si Pauline na tinatapos niya na ang lahat ng namamagitan sa kanila. Sinundan agad niya si Marjorie sa labas ng mag-out ito. Ihahatid na kita. Alok niya dito bago ito hinawakan sa kamay. Ngunit agad itong inalis ni Marjorie. Sira ka na ho ba talaga, Mr. Bernabe? Hindi po tama ang ginagawa mo. May kasintahan ka na. Pabayaan mo na ako. Pakiusap. Ayokong pagfiestahan ng chismis dito sa kumpanya mo. Maayos po ako magtrabaho. Kahit ano pa ang namagitan sa atin. Ngayon na nandyan na si Ma'am Pauline. Sana sa kanya ka na mag-focus. At ako, sir, magpo-focus ako sa trabaho dahil marami po akong goal. Bigla na lang may sumulpot na motor sa kanilang harapan. Ganda, sakay na. Buti naman nagpasundo ka na. Wika pa ng lalaki bago kumindat kay Marjorie. Naikuyom ni Drago ang kamao. Masama ang titig niya sa lalaki. Ngunit natatawa lamang ito bago nagsalita. Iba talaga trip ng mayayaman. Pati kaming simple lang pinagbubunto na ng galit. Natatawang sabi pa nito bago umalis na sakay si Marjorie. Napamura si Drago bago inis na sumakay sa kanyang kotse. Sa bahay na agad. Walang emosyon niyang utos sa driver. Dumiretso na siya sa loob upang kumuha ng alak. Naiinis si Drago sa nangyayari. Hindi ito ang gusto niya. Gusto niya na masaya sila ni Marjorie at ituloy ang naudlot na kanilang pagtitinginan. Bakit ba kasi hindi na lang niya tinapos agad? Sana tinapos niya na agad ang relasyon niya kay Pauline upang hindi na naging komplikado. Inis na sinali ni Drago ang matapang na alak sa baso niya bago mariing napapikit. Stress ka? Nagulat siya at napalingon kay Pauline na nakaupo pala sa couch habang nakamasid sa kanya. Nalimutan mo na? Alam ko ang passcode mo dahil palagi naman tayong nandito noong hindi pa ako umaalis. Liv, this is my house. Trespassing ka. What? Are you kidding me? GF mo ko, Drago. Bakit ba ganyan ka? Hindi ka natutuwa na umuwi na ako. Bakit ba? May iba ka na ba? So may iba ka na nga? Umiba ang aura ni Pauline. Bago ka pa umuwi, gusto ko nang tapusin ang namamagitan sa atin, Pauline. Wala na ako nararamdaman sa'yo. Siguro dahil sa hindi naman kita nararamdaman na nasa tabi ko. Sa 2 buwan na pagiging magkasintahan natin, wala ako masyadong naramdaman. So yes, nahumaling ako sa iba. Sa iba na natuon ang atensyon ko at masaya ako nakasama siya. Masayang-masaya ako na hindi ko naranasan sa'yo. Ang sakit mo? How dare you to do that to me? I'm sorry, but that's the truth. Let's end this, Pauline. Hindi na ako nakakaramdam ng saya at excitement sa'yo. Ayokong lukuhin ang sarili ko, Pauline. Pero paano ang magiging anak natin? Buntis ako, Drago. Ito sana ang dahilan ng biglaang pag-uwi ko. Nagulat si Drago sa sinabi ni Pauline. Hindi ko kayang wala ka. Hindi ko kayang mag-isa to, Drago. Pakiusap, ayusin natin. Ibabalik natin ang saya. Mananatili ako sa iyo, Drago, sa tabi mo. Iyakap siya ni Pauline. Wala na siyang nasabi pa dahil sa gulat na magiging ama na siya. Lumuluhang umalis si Pauline habang siya hindi pa rin mag-sink in sa kanya ang sinabi nito. Siya magiging ama na? Bakit ngayon pa? Dati niya itong pangarap, ngunit hindi na sa babaeng yun. Si Marjorie. Si Marjorie ang gusto niyang makasama. Totoong halos araw-araw na silang nagsisiping ni Pauline bago ito umalis. Ngunit hindi naman niya inaasahan na mabubuntis agad ito. Sa kanya ba talaga ang bata? Bravo! Pumalakpak pa si Edmond na nanonood pa sa kanila ni Pauline sa isang sulok. Para akong nanonood ng intense na teleserye. But the important now is magiging ama ka na. Bro, tumino ka naman at panindigan ng GF mo. Limutin mo na ang sinasabi mong babae na nagpapasaya o nagpapabaliw sa'yo, please. Nakikiusap na rin si Edmond. Si Pauline ang GF mo. Siya ang pagtuunan mo ng pansin na bumalik na ulit ang pagtingin mo sa kanya. I don't tolerate cheat, bro. Hindi ko mapapalampas ang binabalak mo kung pababayaan mo ang anak mo sa kanya. Edmond, mahal ko si Marjorie. Siya ang gusto ko.
Napaupo na si Drago sa sobrang panghihina. Siya ang babaeng tinutukoy ko. Galit na galit din siya sa akin ni Edmond at hindi ko kayang dagdagan pa ang galit niya kapag nalaman niyang buntis na si Pauline. Hindi na alam ni Drago ang dapat niyang gawin. Kinuwelyuhan siya ni Edmond. I already told you na wag si Marjorie, di ba? Sa tingin mo papapalampas to ni Mommy? Madidisappoint siya, Drago. Matinong babae si Marjorie, so why? Ayusin mo ang tungkol sa inyo ni Pauline at si Marjorie pabayaan mo na siya. Itrato mo siyang empleyado mo, Drago. Umayos ka. Pakiusap, umayos ka, Drago. Samantalang si Marjorie naman, maaga ulit pumasok gaya lang nung una. Normal na araw lang ito sa kanya. Trabaho lang talaga. Nagulat siya nang makita niya ang kapatid ni Drago na tila ba may inaabangan. Ngumiti siya at bumati. Sir Edmond, magandang. Hinila siya nito at hindi pinatapos sa kanyang sinasabi. Dinala siya nito sa labas upang makausap siguro. Marjorie, pasensya na nagulat yata kita. Opo. Si Drago. Alam ko na ang namamagitan sa inyong dalawa. And don't worry, kasi hindi kita i-judge, okay? Gusto mo bang umalis na sa kumpanya? Sabihin mo lang, Marjorie. Sir, maganda po ang offer na job sa akin dito. Sayang po ang oportunidad. Trabaho ay trabaho po para sa akin. Isinasantabi ko po ang personal na problema. Lalo't bunga rin naman po iyon ang kalandian ko. Natatakot po ba kayo na akitin o patulan ko ulit siya? Hindi na po, Sir Edmond. Hindi na po yun mangyayari. Ipinapangako ko po sa'yo na hindi na po ako maniniwala sa kapatid mo. Iniisip lang kita. Gayong magiging ama na si Drago. Sana hindi ka apektado sa bagay na yun. Magiging ama? So buntis na pala si Pauline? Sir, tulad nga po ng sinabi ko, trabaho ay trabaho. Hindi mo dapat nararanasan yan. Sorry Marjorie, hindi ko alam kung anong pumasok sa kukote ng kapatid ko't nagawa niya yan sa'yo. Sorry din sir sa pagiging utu-utu ko at pagiging marupok. Nagpaalam na siya at bumalik na sa building. Dumiretso siya sa opisina at doon niya inabutan si Drago. Sa itsura nito'y parang wala itong tulog. Naaamoy din niya ang alak dito. Ito na ang huling pagkakataon na makikita mo kung ganito, Marjorie. Pasensya na, nadamay pa kita sa kagaguhan ko. Durog na durog ang puso niya. Sana naman wag na nitong dagdagan pa. Hirap siyang umiyak ng patago at hirap umiyak ng mahina dahil hindi lahat mailabas ni Marjorie. Marjorie, patawarin mo ko. Gustong gusto kong iwan na siya pero hindi na pwede. Dinadala niya ang anak ko. Sa ginagawa mo, mas lalo mo lang dinudurog ang puso ko, Drago. Pakiusap, tama na. Drago, sobrang sakit na. Tama na. Limutin mo na ang nangyari. Mag-focus ka na sa magiging anak ninyo. But how? Dapat yata umalis na ako dahil hindi ka matatahimik hanggat nakikita mo ko. Pakiusap. Mahalin mo sila. Mahalin mo lalo't higit ang anak mo, Drago. Hinagka niya sa huling pagkakataon si Drago bago niligpit na ang kanyang mga gamit. Para sa ikatatahimik mo at ni Pauline. Para sa kaligayahan na hinahangad ko para sa inyo. Oo, masakit ang ginawa mo. Sobrang sakit, Drago. Ngunit magiging maayos din ako. Nilisan ni Marjorie ang opisina ni Drago. Iniwan niya itong lumong-lumo. Habang nasa bus si Marjorie pa uwi sa bahay, ay grabe ang pag-agos ng kanyang luha. Mugto na ang mata niya dahil sa pag-iyak nang makauwi siya. Nagulat ang inay niya, ngunit imbis na magtanong, yakap ang isinalubong nito sa kanya. Magiging maayos din ang lahat, ano man ang pangit na nangyaring yan. Sambit ng kanyang inay habang siya yakap. Sorry mama. Sorry po talaga. Hindi ko naman po sinasadya na mahulog sa taong may kasintahan na pala eh. Hindi ko alam. Biktima din po ako, mama. Narinig ni Marjorie ang paggaralgal ng boses ng kanyang ina. Pasasaan ba't mawawala din ang sakit anak ko? Iyak lang ng iyak si Marjorie. Hindi maubos-ubos ang kanyang luha. Inalalayan siya ng kanyang ina upang makapagpahinga na muna sa silid niya. Ngunit hanggang sa pagtulog, umiiyak pa rin siya. Sa kabilang banda, tagumpay si Pauline na hindi siya mahiwalayan ni Drago. So ano nang plano mo after mo siyang pakasalan? Paano na ako? Babad ang katawan nila ng lalaki sa bathtub. Don't worry, hindi kita pababayaan. Parehas tayong mananagana sa pera ni Drago. Mahal, konting tiis pa. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na hinihintay ko na lang ang kasal? Sa'yo naman ang batang ito eh, alam mo yan.
Hinagkan ni Pauline ang lalaki na kinakasama niya sa Paris habang ang nobyo niyang si Drago ay nahihirapan. Bakit naman wala na si Marjorie sa kumpanya? Matino naman ito. Sayang naman na umalis na siya, anak. Malungkot ang ina ni Drago habang kinakausap siya nito sa hapagkainan. Ito ang araw na ipapakilala niya na si Pauline at aaminin na magiging ama na siya. Well, may mga bagay na hindi naman talaga tumatagal, Mommy. Si Marjorie, nakausap ko na siya. May kailangan lang daw pong asikasuhin. But don't worry kasi one day, isasama ko siya dito. Si Edmond ang sumagot. That's nice. I love that. Sige na, kumain na. May hinihintay pa ba? Yeah, sandali lang. Baka parating na, tawagan ko lang. Walang emosyong sagot ni Drago. Sakto naman na dumating na si Pauline. Ngumiti agad ito at niyakap siya bago hinagkan. Hinawakan nito ang kanyang kamay bago inaya na dahil sa excited na ito. Ngunit si Drago walang maramdaman dahil si Marjorie lang ang laman ng kanyang isipan. Si Marjorie pa rin. Magandang gabi po. Bati ni Pauline sa kanyang mga magulang. Ngumiti naman ang mga ito. Mom, this is Pauline, my girlfriend. Buntis na siya, Mommy. Diretsuhan na dahil wala naman siyang gana kung uunti-untiin pa. Oh, nagulat ang ama nila. Really? Nakakagulat naman. Ngunit masaya naman ang ina niya at wala naman itong tutol. So how? I mean, hindi ang kung paano ka nabuntis, but kung paano ka niya nakilala. At saka iho, bakit naman ngayon mo lang sinabi? Magulang mo naman kami. Sa boses ng ina niya ay may pagtatampo ito. Sorry, Mommy. Biglaan lang din talaga. Sa totoo lang, we're not in good terms pero dahil buntis na siya, I left with no choice but to stick with her. Drago. Si Edmond ang tumawag sa kanya. Baka sa mukha nito na hindi nito nagustuhan ang kanyang sinabi. Drago, bakit naman ganyan kang magsalita sa nobya mo? Ayos lang po, naiintindihan ko po si Drago. Hindi po talaga kami maayos right now. Ngunit sinusubukan po namin at patuloy ko po siyang uunawain hanggang sa maging maayos na po ulit kami. Si Pauline na ang nagpaliwanag. Hangad ko na mangibabaw ang pagmamahal. Sana maayos na ninyo anuman yan dahil magiging magulang na kayo. Nakakagulat man pero masaya kami. Sino man ang piliin o pakasalan ng anak namin at mahalin niya, mamahalin na rin namin. Wika ng ina ni Drago. Nawala na nga ng gana si Drago kaya naman nagpaalam na muna siya sa labas na muna magpapahangin. What was that? So napilitan ka lang? Grabing kabastusan na yan sa ina ng magiging anak mo. Sa hindi ko nga siya mahal eh. Ano bang gusto mo, Edmond? Sinunod ko na, diba? She's gone. Umalis na siya sa kumpanya. Edmond, ang hirap magsimula. Lalo na wala ka sa kalagayan ko. Hinding-hindi mo ko maiintindihan. Para sa anak mo, Drago. Para sa anak mo. Mahirap mawalan ng ama. Gusto mo bang bata pa lang siya? Broken family na ang mabubungaran niya. Tigilan mo na ako, Edmond. Hindi mo alam. Sobrang durog na ang puso ko. Pero ito kailangan kong maging ama. Para sa iyo, palagi ko siyang kakamustahin. Tumango na lamang siya bago bumalik na sa loob kasama si Edmond. 1 linggo na ang lumipas, ngunit para na bang taon. Wala na siyang ginawa kundi magmukmuk sa kwarto. Hindi niya mapigilan kahit pasabihin niyang hindi dapat niya ginagawa ang ganito. Nak, gusto kang kausapin ng papa mo. Napabuntong hininga si Marjorie bago umalis sa kanyang kama. Sandali lang po. Pa? Peking ngiti ang ibinigay niya. Alisin mo na ang ngiting pilit na pilit ka. Masarap, masaya at masakit talaga ang pag-ibig. Pasasaan ba't magiging maayos ka din, anak? Sana tama na ang pagpapahirap sa sarili mo. Kasi ayokong makita kang ganyan. Sorry po. Sa 1 linggo na lumipas, napag-usapan na ang minamadaling kasal ni Pauline habang si Drago ginugugol ang sarili niya sa trabaho. Ito na lang ang paraan niya upang kahit paano maibsan ang sakit na patuloy niyang nadarama sa tuwing naaalala niya si Marjorie. Sa gabi, kailangan pa niyang uminom para lang mahimbing ang tulog tapos ay gigising sa umaga na dala pa rin ng sakit. Bro, punta ako sa bahay mo, patulog na muna. Nandoon ba si Pauline? Oo, nandun. Hindi naman na umaalis yun sa bahay ko eh. Puyat si Edmond dahil sa hating gabi na siya nakauwi, kinulang na sa tulog. Sa loob ng bahay ni Drago, silid pa lang nito ang may CCTV
At alam niya yun dahil silid lang ang importante kay Drago sa lahat ng parte ng bahay. So hindi siya roon maaaring matulog dahil makikita siya nito at agad itong tatawag. Sa bakanting kwarto na lang siya matutulog nang biglang may marinig siyang kausap ni Pauline na sa bathtub ito. May siwang kasi, ngunit hindi naman niya sinilip ang katawan. Patuloy siyang nakinig, tila ba kasi ang saya-saya nito. "Don't worry babe, huwag ka na magtampo." Napataas ang kilay ni Edmond. "Sige, ikaw ang mag-isip ng pangalan since ikaw naman ang daddy ni baby. So pag nagtanong si Drago, may name na agad ako naisip at ikaw ang nagbigay babe." Natawa ito at tila ba kilig na kilig sa kausap. So niloloko lang pala nito ang kapatid niya. Hindi pala si Drago ang ama. Tangang babae. Manloloko na lang hindi pa nag-iingat. Napangisi si Edmond bago nagsalita. Wala na siyang pake, makita man niyang nakakadiri nitong katawan na nilawayan na ng iba tapos ipapaako sa kapatid niya. "Shame on you, Pauline. Gagawin mo pang impyerno ang buhay ni Drago. Para sa batang anak mo naman pala sa lalaki mo. Dalaan mong magpalit at umalis ka na bago ko pa makalimutan na buntis ka at masaktan pa kita." "Edmond, magpapaliwanag ako." Isinuot nito ang bathrobe bago lumuhod sa kanya. "Edmond, wag naman. Mahal ko si Drago. Mahal ko talaga siya." "Hindi ako tanga na mapapaniwala mo, Pauline. Si Drago na paniwala mo ng isang beses pero ngayon hindi na. Huli ka na, Pauline. Tapos na ang panluloko mo sa kapatid ko." Pinalayas niya ito ni Edmond bago tinawagan si Drago upang isiwalat ang kakatihan ni Pauline. Napataas ang kilay ni Drago nang makitang tumatawag ang kapatid niyang si Edmond. Ayaw na sana niyang sagutin pa dahil inakala niyang mangungulit lang ito. Ngunit naisip din niya na baka importante. Sinagot niya ang tawag. "Bakit na naman? Umuwi ka na ngayon din. May pag-uusapan tayo, Drago. Dalian mo. Mahalaga to." Sa boses nito, alam niyang hindi ito nagbibiro. Mabilis na dinampot ni Drago ang susi ng kotse dahil naka-day off ngayon ang kanyang driver. Dumiretso siya sa bahay niya at inabutan niyang nakaupong si Edmond sa couch. "Problema mo? Maupo ka na muna. Pinalis ko na si Pauline." "Bakit? Buntis siya, Edmond. Dinadala niya ang anak ko." "Sira ulo ang babaeng yun. Pati ikaw iisahan pa. Hindi mo naman anak ang dinadala niya eh." "Oo, buntis siya. Ngunit hindi sa'yo dahil may iba siyang lalaki. Mas nauna pang mag-cheat sa'yo ang babaeng yun, Drago. Mas masahol pang panlulokong ginawa niya. Dahil hindi naman siya nanatili sa Paris para sa ibang reason eh. Kundi dahil nagsama sila doon ng lalaki niya. Mula sa labas ng banyo, rinig ng dalawang tenga ko, Drago." Hindi siya makapaniwala. Ngunit sa kabilang banda, tila ba nabunutan siya ng tinik at nawala ang bigat na dinadala niya. "Guilty siya at hindi niya ako mauuto, Drago. Palagay ko babalik yun upang pagsinungalingan ng mga sinabi ko sa'yo. At nasa sa'yo na yun kung paniniwalaan mo pa si Pauline. Sinabi ko naman sa'yo, I don't tolerate cheating. Pasensyahan kami pero hindi ko matatanggap ang babaeng yun. Ngayon maniniwala na ako na dapat lang palang mahumaling ka sa iba. Dahil walang kahihiyan ng girlfriend mo. Masahol pa sa higad ang kati niya." Samantalang si Marjorie naman ay paunti-unting nag-aayos ng requirements na kailangan sa panibagong trabaho na a-applyan niya. Sapat na siguro ang isang linggong pagmumukmok. Tama na itong pananatili niya sa kanyang silid. "Nak, sabi nitong kapatid mo mag-a-apply ka daw ulit. Nak, ayos lang naman kahit hindi na muna. Ipahinga mo na muna ang sarili mo at ang isip mo." Para na rin po mama, malibang po ako. Gusto ko pong mawala sa kung ano-anong isipin ng utak ko. Suportado ka namin ano man ang nais mo. Basta kung hindi mo pa kaya, wag na lang muna. Sabat ng kanyang ama. Mapalad talaga siya na may mga magulang siyang maalalahanin. Napakaswerte niyang anak dahil kahit ano pa ang nagawa niya, hindi siya hinusgahan ng mga ito. Masaya silang nagsalo-salo para sa hapunan. Natuon lang sa labas ang atensyon nila nang may narinig silang busina ng kotse. Ilang minuto pa may kumatok naman. "Buksan mo nga." Utos ng ama ni Marjorie sa kanyang kapatid. Sumunod naman ito at binuksan ang pinto. Si Drago ang kanilang bisita. Nagulat siya maging ang kanyang magulang. Ngunit hindi kasi sila bastos na tao. Inanyayahan pa ito ng ama't ina niyang kumain. Nawala na siya ng gana at agad na naghugas ng kamay. Nilapitan niya si Drago. "Bakit ba nandito ka?" "Gusto kitang makita at makausap." "Bakit ba ang tigas nito?
Napakakulit ni Drago para paulit-ulit siyang guluhin. Hindi mo ba nakikita na pinipilit kong maging maayos? Inaayos ko ang sarili ko, Drago, kahit sobrang hirap. Nararamdaman na naman ni Marjorie ang mga luha niyang paagos na, ngunit kailangan niyang pigilan. Iiyak na naman siya, ano bang magagawa ng iyak niya sa sitwasyon nila? Mahal kita, Marjorie. Ikaw ang gusto kong pakasalan. Ikaw ang gusto kong makasama. Simula nang dumating ka, sa'yo lang ang tingin ko. Parang akong na-love at first sight eh. Sinusungitan kita kasi naiinis ako sa ngiti mo. But at the same time, gusto ko na palang palagi kang nakangiti. Gusto ko na din na ako ang dahilan ng mga ngiting yan. So paano ang anak mo, ha? Selfish ka, Drago. Hindi mo man lang inisip na kailangan ka ng magiging baby mo. Lecheng pag-ibig to. Hindi ko gusto ang pag-ibig na to kung may maiiwan at may masasaktan naman. Tumalikod siya, ngunit agad siyang niyakap ni Drago. Yan nga ang pinunta ko dito eh. Hindi natin kailangan maging selfish, Marjorie. Si Edmond, nahuli niya si Pauline na niloloko ko sa Paris pa lang. Umalis ito para may kasamahin na lalaki doon. At nung buntis na siya, tsaka siya umuwi dito sa Pinas para ipaako sa akin. Marjorie, hindi ako ang ama ng batang dinadala niya. Kaya maaari na nating ituloy ang sa atin. Ito ang mahabang paliwanag ni Drago sa kanya. Nagulat siya at hindi nakapagsalita agad. Wala siyang masabi sa narinig niya mula kay Drago. At kung talaga bang nangyari yun? Marjorie, ituloy na natin pakiusap. Hindi ko na kayang mawala ka pa sa akin. Sana naman. Bakit niya yung nagawa sa'yo? Umagos na ang mga luha ni Marjorie. Masaya ako na iyon ang nangyari. Dahil hindi ako matatahimik kung siya lang din ang babaeng pakakasalan ko. So please, Marjorie, forgive me and accept my love. Lumuhod bigla si Drago sa kanya. Nanlaki ang kanyang mata. Para kang timang dyan. Tumayo ka nga dyan. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ko napapatawad, Marjorie. Pangako, sisikapin kong makabawi sa inyo. Lalong-lalo na sa'yo. Napasulyap si Marjorie sa kanyang mga magulang na nakatingin lang sa kanila habang ang kapatid niya kilig naman. Go ate, gora na, wag nang pabebe. Sigaw pa nito habang kinikilig. Sige na, tumayo ka na dyan. Halika na, pumasok ka na sa loob. Sumabay ka ng kumain. Malawak ang ngiti ni Drago nang tumayo ito at hawakan ng kamay niya. Nahihiya si Marjorie na makapasok sila sa loob. Wala kasing imik ang kanyang magulang. Mama, Papa, nasa tamang edad ka na, Marjorie. Kami ay tagapayo lang. Ito ang sagot ng kanyang ama. Narinig naman nila mama ang usapan ninyo eh. Para nga kaming nanonood ng teleserye. Sabat ng kapatid niya. Para sa akin lang naman ha. Malandi pala si Pauline no. Grabe ang ginawa ni Gaga para ipaako sa'yo ang... Pinutol ni Marjorie ang pagiging tsismosa ng kanyang ina. Inatake na naman kasi bigla ang ina niya sa harapan pa ni Drago. Umaga ng Lunes, hindi na muna pumasok si Drago upang ipaalam na sila na ni Marjorie at nasa maayos na sila. Napag-usapan na rin nila ang mga nangyayari at na-overcome ito. Ngayong araw nila ito aaminin sa kanyang magulang dahil tapos naman na sila sa magulang ni Marjorie. Sobrang nahihiya ako, Drago. Hindi ko alam kung kaya ko bang sabihin sa kanila. Parang wag na lang muna. Baka kasi magulat sila at magalit na napakabilis. Tapos, PA mo pa ang ginawa mong nobya. Hindi ba't napaka... Pinutol niya si Marjorie sa kung ano-anong iniisip. Hinawakan niya ang kamay nitong nanlalamig dahil sa kaba. Hindi mo dapat iniisip ang mga bagay niyan. Hindi naman sila tuto, lalo pat ikaw. Gustong gusto ka ni Mommy, so don't worry about that. Paliwanag niya at pagpapagaan sa nararamdaman nito. Bumuntong hininga pa ito. Hawak kamay silang pumasok sa bahay ng kanyang magulang. Alam na ng mga ito na siya ay pupunta. Ngunit hindi nila alam na si Marjorie ang kasama. Well, for sure, alam na rin nilang ginawa ni Pauline. Si Edmond ang tipo ng tao na hindi nagpapatumpik-tumpik. Palagi itong nauunang magsalita sa parents niya. Liban na lang sa usapin patungkol kay Marjorie. Dahil alam ni Edmond na siya mismo dapat ang magsabi nito. San? Sinalubong siya ng yakap ng kanyang ina. Malungkot ang ekspresyon. I'm sorry for trusting that woman. Naiinis ako sobra. Niloko ka ba naman at ipapaako pa sa'yo? Gosh, that woman. Huwag na lang talagang magtagpo ulit ang landas namin. Nakita niyang mas lalong natakot si Marjorie. Ma'am, chill.
Puso mo baka sumakit. Hindi na mahalaga si Pauline. Masaya pa nga ako na yun ang nangyari kasi hindi rin naman magiging maganda at masaya ang buhay ko with her. Napasulyap ito kay Marjorie. Iha, nandyan ka pala. I'm sorry, nakita mo kong galit. Naiinis kasi ako, Iha. Nakipagbeso ito sa kanyang nobya. May foods akong hinanda. Tara na at kumain. Anyaya pa nito, ngunit pinigilan niya ang kanyang ina dahil nga kinakausap pa niya ito. Oo na anak, alam ko naman na hindi mo siya mahal. Sige na, tara na, kumain na. Limutin na natin ang nega na binigay ni Pauline. Ma'am, may sasabihin pa akong importante. Sobrang mahalaga nito dahil tungkol ito sa amin ni Marjorie. Ha? Bakit? So bumalik na ba siya sa kumpanya? That's great, Iha. I love it. Ma'am, kami na. Gusto ko siya at gusto niya ako. Mahal namin ang isa't isa. Kaya hindi na namin kailangang patagalin. Nandito ako para ipakilala siya as my girlfriend, Mom, Dad. Sinuliyapan niya ang ama niyang bigla na lamang nag-thumbs up. Tinapos na nga ang laban. Narinig pa niyang saad ni Edmond habang katabi ang ama. Talaga ba? Masaya ako. Sobrang saya ko. Gusto ko si Marjorie because she's so simple. Nakakatuwa naman to. Honey, hindi ba't masaya to? So, when is the wedding? Let's talk about the wedding. Dali na. Inakay nito si Marjorie patungo sa dining area. But for now, sa proposal na muna, diba? Drago, kailangan may maayos na proposal ka dahil si Marjorie, hindi lang siya babae na kinuha mo lang sa kanto. Ma'am, si Oy naman to. Naiiling na sabat ni Edmond. Shut up! Naunahan ka pang mag-asawa nitong kapatid mo. Ikaw din mag-asawa ka na kung ayaw mo matukso kitang bakla. Inirapan ito ng ina niya bago muling bumaling kay Marjorie na natatawa na lamang. Iha, oo nga pala. Nasabi mo naman na ba sa magulang mo? Nakilala na ba nila si Drago? Sana naman walang tutulang magulang mo, Iha. Natatakot ako ng kaunti kasi baka ayaw nila sa anak ko. Pero mauunawaan ko naman, Iha. Siyempre mahal ka lang nila at nag-aalala lang sila sa'yo. Grabe ang daldal ng ina niya, kaya napailing na lamang silang mag-ama. Habang si Marjorie, matyagang sumasagot sa mga tanong nito. Ma'am, maayos naman po sila sa amin. Hindi po sila tumutol at opo, nakilala na po nila si Drago. Wait, what did you call me? Ma'am? Iha, mami na dapat dahil soon magiging part ka na ng family. Ikakasal na kayo ni Drago. Then after that, baby naman ang ibigay ninyo sa amin. Pwede ba? Gustong gusto ko na kasi ng apo eh. Ma'am, don't pressure Marjorie. Hindi pa nga namin napag-uusapan ng kasal dahil nung nakaraang araw lang kami naging maayos. Eh ano ba? Sa kasal din naman ang tuloy nito. Dapat maaga pa lang open na, hindi ba? Unless ayaw mong pakasalan si Marjorie. Ma'am, kahit saang simbahan, kahit anong oras, handa ko siyang pakasalan. Pero syempre igagalang ko si Marjorie. Siya pa rin na magdedesisyon. Kahit na mahal ko siya, siya pa rin ang sasagot ng oo o hindi. Ayaw ni Marjorie na makonfuse ang ina ni Drago, kaya sumabat siya. Gusto ko po ang mahaba, Mami. Lumiwanag ang ekspresyon nito at siya'y niyakap. Hindi na ako makapaghintay na maging manugang ka. Siya din naman, hindi na rin siya makapaghintay dahil alam niyang napakabait nito. Walang masamang tinapay sa ina ni Drago. Ayaw lang talaga nito na niloloko ang anak at kahit sino namang magulang ganoon ang magiging damdamin, masasaktan at magagalit. Matapos lang ang salo-salo nila, nagpahinga na muna sila. Lumabas muna sila ni Drago upang magpababa ng kinain at habang madahang lumalakad, bigla na lamang itong nagtanong. Totoo ba ang sinabi mo kay Mami? Ayaw kong napipilitan ka, Marjorie. Hindi mo kailangang mahiya sa mami ko. Hindi mo kailangang madaliin ang sagot mo. Napangiti siya bago tumigil sa paglalakad. Hinarap niya si Drago na nakangiti rin sa kanya. Bakit mo ba kasi naisip na ayaw ko pang magpakasal sa'yo? Mahal kita, Drago. Walang dahilan para hindi ako magpakasal. At ano naman kung agad-agad? Dapat ba matagal? Pag-ibig ang pundasyon natin upang mas tumibay ang pagsasama natin. Naniniwala ako na wala yan sa tagal, kundi na sa pagmamahalan upang maging matibay ang pagsasama. Isang mabilis na halik ang iginawad ni Drago sa kanya na ginantihan naman ni Marjorie. Masaya ang bawat araw ni Marjorie at Drago. Walang araw na hindi sila masaya at palagi rin ang labas nila. Sa ngayon, inihahanda na nila ang kasal kaya't palagi silang abala.
Dahil suportado naman sila ng kanilang mga magulang ay mas napapagaan ang lahat dahil tulong-tulong ang mga ito. Si Drago bakit di yata pumunta? Takang tanong ng kanyang ama. Pumasok na po sa trabaho papa. Hindi naman po pwede na lagi siyang standby kasi po may hinahandle siyang company. Siguro mamaya ho'y nandito na yon. Mismo naman agad ang magiging manugang mo papa. Napatanong lang naman ako dahil palagi siyang nandito. O sige na't itatabi ko na muna ang lambanog na ibinigay sa akin. Tsaka na lamang namin iinumin ni Drago kapag nagpunta na siya rito. Napailing na lamang si Marjorie dahil iyon pala ang dahilan. Gusto palang ayain ng ama niya itong uminom. Natatawang lumabas muna siya dahil titignan niya ang mga halaman ng ina niya sa harapan ng bahay. Ngunit nagulat siya sa kotseng pumarada sa tapat nila. Iniluwa ng magarang kotse si Pauline. Nakatodo ayos ito at may tagapayong. Wala naman siyang pinakitang iba. Hindi rin siya nagsungit o nagpakita ng inis dahil nga sa pagiging manluloko nito. So dito pala ang bahay mo? Sinuri nito ang munti nilang tahanan. May problema ba? May kailangan ka ba? Siguro naman kilala mo na ako, right? Tumango siya bilang sagot. So kamusta naman ang baby mo at ang dad niya? Ramdam niya at kita mismo niya sa reaksyon nito na napahiya ito. Ngunit sadyang makapalang mukha ni Pauline. Sige, I'll let that slide Marjorie. Pero hindi ang pangaahas sa nobyo ko. Sinampal siya nito. Gusto man niyang bumawi pero hindi niya magawa dahil buntis nga ito. Sinarili na lang niya at pinigil na muna ang masaktan ito. Inahas? Hindi ba't ikaw ang unang gumago sa kanya? Pinaramdam mo na wala lang siyang dahilan para mahumaling siya sa akin. Nakaganda pa nga eh. Niloloko mo naman pala kasi siya sa Paris pa lang. At malala pa, nagpabuntis ka sa ibang lalaki. Hindi ba't mas malala ang ginawa mo? Nagagawa mo pa talagang sumugod dito. Walang magiging api ngayon. Hindi man niya ito magantihan ng physical, hindi naman siya papayag na insultuhin na lang siya nito sa sarili niyang bakuran. Naiinis ka kasi ako ang pinalit niya sa'yo? Ako ang minahal niya ng masigit pa sa'yo? Pauline, ikaw ang pumili ng landas mo. Dapat maging masaya ka na lang sa lalaking pinili mo, sa ama ng anak mo. Nakakaawa lang ang bata kasi ikaw ang naging ina niya. Malis ka na nga. Iwan mo na si Drago. Hindi siya nararapat sa'yo. Mamahalin ko siya. So please, iwan mo na si Drago. I need him. Siya ang kikilalaning ama ng anak ko. Sobrang kapal din ng mukha mo na hilingin sa akin ang bagay na yan. Sa tingin mo ba, tuta si Drago na pwedeng ibigay na lang basta? Panindigan mo ang pinili mo, Pauline. Ito lamang ang sinagot niya at tumalikod. Malandi ka. Ahas ka. How dare you? Napakayabang mo. Palibhasa, inahas mo ang nobyo ko. Galit na galit siya nitong susugurin nang sigawan ito ng inay niya. Ikaw na buwisit ka. Subukan mong saktan pa ang anak ko. Kahit buntis kay papatulan kita. Umalis na kayo sa bakuran namin. Kundi tatawag ako ng pulis. Banta ng ina niya habang duro si Pauline. Ginawa mo ang kalandian na yan kaya panindigan mo. Hindi aksidente iha na may pinapasok ang ibang hotdog dyan sa pechay mo ha. Matanda na ako para pag sinungalingan mo pa. Nasarapan ka. Ginawa mo. Panindigan mo. Sasabihin mong malandi ang anak ko. Ikaw nga itong ubod ng landi. Ebidensya na yung nasa tiyan mong gaga ka. Ma, saway ni Marjorie sa kanyang inay. Bakit ba? Sinugod ka niya. Sino ba siya? Wala na sila ni Drago dahil sa kagagawan niya tapos ang kapal ng mukha niyang sumugod dito. Iha, kung kating-kati ang pechay mo, ipakamot mo sa ama ng anak mo. Wag sa nobyo ng anak ko. Malandi din ako pero mas malandi ka. Ibang level ang landi at kati mo. Tinalo pa ang higad. Sige na, umalis ka na rito. Padabog na umalis si Pauline. Mama, puso mo. Inabutan ito ng kapatid niya ng tubig. Grabe naman ang linyahan mo, ma. Ikaw ba nobyo ni Kuya Drago? Grabe, mas galit ka pa eh. Natatawang panunukso ng kapatid ni Marjorie. Naiinis ako. Palamyalam-yabang magsalita itong ate mo. Nanggigigil talaga ako. Gusto kong sampalin pero buntis. Para sabihin ko sa'yo Marjorie, wala nang api ngayon. Lalo't may ipaglalaban ka naman. So ano, tanga-tangahan ka? Api-apihan? Hindi kita niluwal para lang maging ganyan Marjorie. Stress ng babaeng yun. Nagkatinginan na lamang sila ng kapatid niya bago na pailing. Bandang 8:00, dumating si Drago. Sinabi agad ng magulang niya ang nangyari imbis na siya na lang sana.
Gigil na gigil ang ina niya habang nagkukwento with action. Sila naman nila Drago ay nakikinig lang. Bida ang ina niya kaya hinayaan na muna nila. Habang ang ama naman niya, naglabas na lamang ng lambanog. Sige na, tama na ang kwento mo't magiinom pa kami nitong si Drago. Saway ng ama niya sa kanyang ina. Pinayagan naman niya ang nobyo na makipag-inuman sa kanyang ama. Inayos niya ang kama para kung sakaling hindi makauwi si Drago, mahihiga na lamang ito. Hindi na rin naman sila bata para pagbawalan pa ng ina niya. Supportive nga ito at humirit na ng apo kahit na hindi pa sila kasal ni Drago. Natatawa na lang tuloy si Marjorie. Bandang 11:00, lumabas siya upang tignan ang ama niya at si Drago. Nakita niyang paubos na ang lambanog at lasing na ang dalawa. Napailing na lamang siya bago inaya na si Drago. Halos hindi na nga ito makalakad ng matino kaya inakay niya na ito. Sorry, mabigat ako. Lasing na ito ngunit nasa tamang pag-iisip pa. Hindi tulad ng iba na wala na talaga sa ulirat kapag lasing na. Minsan lang naman to Drago, ayos lang. Sige na, matulog ka na. Ako nang mag-aalis sa pants mo para makatulog ka ng mahimbing. Alisin mo na lang lahat, mahal ko. Tantanan mo nga ako, lasing ka na. Nagulat siya nang hilahin siya nito dahilan para makapatong siya sa ibabaw nito. Napaawang ang kanyang labi. Lasing lang pero kaya ko pa. Natawa pa ito bago siya hinagkan sa noo. Sorry, wala ko kanina para ipagtanggol ka kay Pauline. Hindi pa rin talaga siya tumigil. Sa tingin ko, titigil na siya Drago. Hindi mo naman kailangan mag-alala. Si mama pa lang hindi na siya nakakibo. Si mama na ang number 1 na kalaban niya kapag sumugod ulit siya. O sige na, magpahinga ka na. Hindi mo na dapat naisip ang babaeng yun. Hindi niya ako masasaktan Drago. I love you, mahal ko. Sobrang sweet mo naman pala pag lasing ka. Sweet naman ako ah. Mahal, sweet ako palagi. Araw-araw akong magiging sweet kahit pakasal na tayo. Liligawan pa rin kita at hindi ako magsasawa na pagsilbihan ng mahal ko. Hinagkan pa nito muli ang kanyang labi at ang halik nito ay lumalim. Naramdaman na lamang ni Marjorie na sumasabay na pala siya sa kanyang nobyo. Bawat haplos nito talaga namang nagdudulot ng kuryente sa katawan niya. At ang gabing ito ay ang gabing naisuko niya ang sarili sa taong mahal niya. Walang pagsisisi, walang atrasan. Halos hindi na nila namalayan na inumaga na pala sila. Hindi na nakalabas agad ng silid si Marjorie. Dahil sa si Drago ang una niya ay talagang mararamdaman niya na parang may napunit sa pribado niyang parte. Dinahilan na lamang niya na masama ang pakiramdam kaya naman naggawa ng soup ang ina niya habang si Drago binabantayan siya. Eto na ang soup, pahinga lang ang kailangan niyan. Matanda na ako para pag sinungalingan pa ninyo. Nasa tamang edad na kayo. Hindi na nakakahiya ang bagay na ginawa ninyo. Ngunit inuna pa ninyo ang honeymoon imbis ang kasal. Mainam na rin, gusto ko na ng apo. Napabuntong hininga si Marjorie habang si Drago ay nagulat na alam ng ina niya. Mama, sige na, ayos na po to. Dinadaldal mo na naman kami. Si Drago nahihiya na. Tignan mo, namumula na siya. Natawa ang kanyang ina. Iho, galingan mo ha. Dapat, makabuo ka na agad. Paano niyo nalaman? Gulat na tanong ni Drago. Narinig kaya niya kagabi? Napakalakas ang galaw ko. Muntik pa ngang masira ang kama. Nahihiya pa si Drago. Marami silang alam basta nasa tamang edad na. Pabayaan mo na, ganun lang si mama. Ngumiti naman si Drago bago siya hinagkan. Mahal kita. Waiting na lang sa kasal, Marjorie. Mahal din kita pero wala ka munang score sa akin. Masakit pa ang ginawa mo eh. Naiiling na sagot niya bago ipinikit ang mga mata. Masaya siya. Mahal niya si Drago at wala siyang pag-aalinlangan na ibigay ang sarili niya dito palagi. Ito ang landas na pinili niya. Si Drago ang pinili niya.